Hi guys! Andito tayo ulit para sa 5th episode ng The Red Door Podcast PH. Ang tagal nung agwat. Nung Hi. masyado tayong na-busy ng Baguio. Buti nga nakahabol tayo ngayon ng Content. ng upload. Kasi ang dami na rin naghahanap. Oo, ang dami nga namin nakikita na comments na nagtatanong kung kailan daw yung next na episode. Don't worry, nababasa namin lahat ng comments nyo, yung mga messages nyo sa TikTok namin, and then sa YouTube, syempre. Tsaka yung mga nagsasubmit ng stories online, nababasa din natin lahat. Wag lang kayo mainip kasi magkakaroon tayo ng special episode para dun sa mga submitted na stories sa email na binigay natin. Tingin ko sa mga susunod na episodes, mga mangyayari na yon. Sige, mag-start na tayo magbasa ng paisa. Ngayon ba or sige, subukan ko. Sige, try natin na mag-read ng isang submitted story later on. Pero bago pala tayo mag-start, ano pala muna to? Yun. Ito. Kasi ang bango na-distract ako eh. Meron kasi akong friend na ka-work ko before na dati pa mahilig siya magluto, mahilig siya mag-grill, nagsasmoke siya ng mga meats. Tapos recently nakita ko nag-post siya na meron siyang binibentang burgers. Okay, burger. So ito actually isa sa mga burgers laki, na pinadala niya. Ayan. Nanonood din ba siya? Nanonood din siya. Ano rin natin siya. Isa rin sa mga masugid natin na viewer. Na viewer tsaka listener. Ayun. Ito yung store name niya. Kontakin niyo siya sa Facebook kasi pwede ko mantikman? Sige. Actually, we can take a bite. Isang bago tayo mag-umpisa ng storytelling, parang papagana lang. Kapalo, hindi ko makasubo ng buti. Pero perfect to kapag nakikinig kayo ng podcast namin and contact niyo siya sa Facebook. Tapos kung gusto niyo rin bumili ng burger from him, message niyo siya. Pangalan ng store niya is Everything Smoking. Ayan, naka-display na diyan. Sorry. Sorry kung napasayta ako kasi ang dami. Kapalumpati. Di ko kaya na magsalita ng hindi puno yung bibig. Sorry. Pero ayan, makikita niyo diyan yung niya. Masarap pa. Di mo magsalita. Makapal kasi yung patty. Yung patty sobrang sulit. Sobrang juicy siya eh. Ako kasi Paps, pag kumakain ako ng burger, ang hinahanap ko yung texture ng patty na hindi naghiwa-hiwalay. Kasi yun yung palatandaan na walang extender. Pag parang naghiwa-hiwalay yung patty sa bibig, ibig sabihin may mga extender na yun, parang hindi siya pure beef. Ito parang solid, di ba? Intact pa rin pang ginakain. Mamaya sa atin to, pagkatapos natin magkwentuhan, kainin ko talaga. Perfect to sa Everything Smoking, follow nyo sila sa Facebook and then message nyo sila kung gusto nyo rin ng quality burgers for an affordable price. Ayun. So yun, siguro let's go ahead na sa kwento ng mga ano ba topic natin ngayon? Mga scary stories from the internet. Okay, so kasi, internet scary stories. Kasi ang dami ng gusto na ito yung pinag-uusapan natin. Tama. Okay. Siguro meron ka bang kwento diyan na naka-ready for us? Meron akong kwento na hindi na masyadong hindi masyadong malinaw yung mga details nito. Pero nung kinuwento rin sa akin kasi to, hindi pala sa akin kinuwento to. Actually, nabasa ko to sa matagal na, hindi ko alam kung shared post ba to dati sa Facebook. Pero ang ganda kasi ng kwento, kaya parang every time na may inaalala kong nakakatakot na kwento, isa to sa mga naalala ko. Familiar ka ba dun sa mga di ba minsan sa mga tubig, kunwari sa mga dagat. Di ba may mga di ba lagi sila may kasabihan doon na taon-taon nangunguha yan di ba? Di ba? Lagi may ganun na ka ba doon, nakakarinig ka ba? Di ba last time may kwento tayo about dyan? Yung sa Doña Paz, yung mga anong lugar yun? Basta somewhere Romblon yung Triangle. Romblon Triangle. Pero kahit yung mga small bodies of water lang like ilog, na pinupuntahan ng mga tao, laging sinasabi diyan na kunwari may na-aksidente, may nangunguha kasi talaga diyan. May nauuna kasi talaga diyan ng Ngayon, nung nabasa ko tong story na to, hindi na binanggit ng malinaw kung nasaan yung lugar na to. Okay. Basta para tong ilog lang. Na madalas puntahan ng mga tao. Alam mo yung pagka every Holy Week pinupuntahan. May mga nagsasabi na may mga doon kilala ng kasabihan doon sa lugar na yon na yung taon-taon daw, yung ilog daw na yun is nangunguha ng bata. Okay. Kasi dati daw, may namatay daw dun dati na bata.
Tapos simula daw nun, parang every taon, parang nangunguha siya nung ano niya, karamay niya. Yung bata na to. Ngayon, syempre, pagkadayo ka sa isang lugar, hindi mo naman agad malalaman yung mga story na yun. Unless may magsabi sa'yo. Unless may magsabi sa'yo. At saka kahit may magsabi sa'yo, ikaw na gustong mag-enjoy sa isang lugar, hindi mo naisipin. Hindi mo naisipin. May isang family na pumunta dun sa ilog na yun. Ano lang sila, nanay, tatay, tapos kasama nila yung parang anak nila na 3 years old. Isa lang anak. Isa lang yung anak nila. Naligo sila doon. Naligo. Hindi nila narinig yung yung story na yun. Tapos sa kasama ang palad, Paps, hindi na detail doon kung paano nalunod yung bata. Basta hindi nalingat lang ata, parang gano'n. Tapos napabayaan, nalunod yung yung bata. Na-recover pa. Oo, na-recover pa yung katawan. Nagawan pa ng first aid. Kaso nung parang hindi na humihinga, ang ginawa nila is tinakbo agad nila sa hospital. Sa hospital. Dinasa ospital na. Tapos yung tatay hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. Nakarinig siya dun sa isang pasyente o isang bisita ng pasyente, parang tinanong, ano pong nangyari diyan? Parang ganoon. Sabi niya, naligo kami dito sa may ilog na to. Tapos napabayaan namin siya nalunod. Tapos sabi niya, ay hindi niyo pa po ba alam yung kwento diyan? May kwento po kasi diyan na taon-taon talaga yung ilog na yan is nangunguha ng bata. Okay. Siya na ayaw niyang maniwala sa mga ganun, sa supernatural. Parang binaliwala alam mo yung niya. lito na siya di ba? Hindi niya alam sinusubukang i-recover sa hospital nalilito siya yung inaano niya. Sinabi niya na tinanong niya na meron po kayang pwede bang tumulong sa amin dito? Parang albularyo gano'n, na pwedeng kausapin ba yung espiritu na nandun sa tubig para ibalik yung buhay ng anak niya. Kasi sobrang desperate na siya Parang nagpapanik na rin siya. Sabi niya, meron po ganyan. Parang puntahan nyo dito sa ganito. So siya, umalis siya doon sa ospital. Naiwan doon sa ospital. Habang nire-revive yung habang anak niya. nire-revive yung anak niya. Naiwan doon is yung nanay tsaka yung yung bata, yung baby nila. Pinuntahan niya na umabot ng kasi hindi mo naman agad na mahanap yun Usually, mga ganyan, nasa liblib yan, di ba? Inabot siya ng ilang oras bago niya nahanap. Tapos nakita niya rin yung albularyo na yun. Tapos parang tinanong niya ano bang nangyari, ganun. Tapos sinabi niya na naligo sila doon sa ilog na yon. Tapos nalunod yung bata, nasa ospital ngayon. Tapos parang sabi nung albularyo, huli na lahat, sabi niya. Sabi niya ganun. Sayang, kung inagahan mo sana ng punta, mare-recover pa natin yung yung katawan mare-recover pa natin yung buhay ng anak mo. Kaso nahuli ka ng punta, dapat dito ka na agad pumunta, hindi mo na agad dinala sa ospital. Pero syempre, 'di ba tayo talaga sa ospital mo dadalhin. Kasi lalo't hindi naman lahat ng tao naniniwala sa supernatural, 'di ba, na mga ganun. Tapos ayun, na parang naisip niya na ba't kaya sinabi na huli na lahat. Tapos parang pagpunta niya dun sa ospital, na pala? Wala na. Yung nasa morgue na, tinatanggal na yung, ewan ko kung anong procedure yung ginagawa, pero parang nandun na sa final stage na, yung kumbaga namatay na pala matagal na, nung oras pa lang na hinahanap niya yung albularyo, kaya pala pagdating doon, sinabi ng albularyo na huli na lahat. Kasi, ayun, parang, ang galing lang, di ba, na alam agad ng albularyo, na hindi na nakarecover. Na supernatural yung kumuha doon sa bata. Yun. Naalala ko, nabasa ko lang yun dun sa para kasing nakaka mind-blowing yung ending na akala mo mananalo pa sila kasi nahanap niya nga yung albularyo. Pero nasabi na wala na rin palang pag-asa. Grabe, may ganyan ako na narinig dati. Somewhere dito. Sa Rizal lang din. Na taon-taon daw may kinukuha. Alam ko familiar ka dito Basta sa malayong Rizal sa atin. Meron daw isang lugar doon na parang Tapos may sinasabi pa nga daw na yung lugar na yon marami siyang mga punerarya, mga sa morgue paligid. Sa paligid. Kasi alam na agad. Hindi, kasi dalawa yung kwento Yung una, sabi is, alam nila na laging may kinukuha dyan. Tapos parang, nung tumagal, parang urban legend ito nung tumagal, nalaman nila na yung mga punerarya lang din yung may mga diver daw sa baba. Na parang kinukuha nila yung mga pwede nila makuha doon para Seryoso? Tapos ginawa nilang parang naging urban legend siya na hindi totoong
may parang supernatural na entities doon kasi yung mga punerarya daw may mga kanya-kanya silang tao doon sa baba tapos kung sino-sino yung mga ano. Naalala ko tuloy bigla yung ganyan na kinukwento mo sa akin. Meron din ako narinig na parang urban legend sa isang lugar. Ano to, parang style ano to, Atlantis. Meron daw parang, 'di ba? May civilization sa baba. Oo. Hindi, merong isang community dati na nandun tapos parang nasobrahan parang ano nga ba yung sa Bible? Yung and Gomorrah. Ano nga ba yun? Sodom and Gomorrah. Oo, Sodom and Gomorrah. Na parang isang community sila na sobrang kasamaan yung ginagawa nila. Pinorasahan daw sila. Tapos nilubog yung buong city nila. Oo, city nila sa ilalim ng tubig. Parang bilang parusa sa kanila. Ngayon, ang nakakatawa dito sa urban legend na to, sinasabi na dito sa tubig na to, mayaman yung dun yung Mayaman yung city nila? Hindi, mayaman yung ano ba tawag doon? Yung mga fish, yung mga Oo. Kumbaga mayaman abundant yung tubig. Pero hindi sila nangingisda doon, Paps. Alam mo kung bakit? Kasi every time daw na may nakukuwang isda, pag niluluto na tas kinakain na may nakukuwang hikaw, sing-sing. Oo, sabi. Ang kulit nga ng urban legend na yun. So, parang sabi ko, ibig sabihin, ayun nga. Baka nga totoo na may city dati na gano'n. Tapos, alam mo yun, di ba? Syempre, yung mga tao, may mga alahas, may mga sing-sing. Siguro nakain na ng isda. Iyon, sabi, iniiwasan daw ng mga tao doon ng mga isda kasi yung lahat ng kinakain nila doon, may mga nakikita mga accessories na galing sa mga tao na lumubog. Grabe. Ayun nga, actually kanina, naalala ko lang bilang yung kwento kasi 'di ba kumain tayo ng burger. Merong klase ng burger na nauso, di ko alam, feeling ko sa America to nag-start eh. Ang pangalan ng burger na yun is Sloppy Joe. Sloppy Joe. Sloppy Joe. Tapos, tawag dito minsan Sloppy Joe or Manwich, parang panglalaki kasi na ano ba yan? Sandwich, para siyang pwede nyo i-search or maglalagay yung picture dito nung Sloppy Joe. Sloppy Joe is parang, normally ang burger is solid yung patty and all. Yun, kaya yung term niya sloppy. Kasi parang sauce lang siya, parang giniling na parang nilagay doon sa malabsak, kalat-kalat. Oo, malabsak siya. Kaya sloppy yung tawag sa kanya. Kalat-kalat. Hindi siya yung asbuo na patty. Hindi siya yung parang solid na patty. Di messy kainin yan. Oo, messy nga siya kainin. Ngayon, may nabasa ako na parang urban legend na pinanggalingan daw ng Sloppy Joe. Okay, mukhang interesting yan. Ito. Ngayon, may mag-asawa daw. May mag-asawa na yung lalaki pangalan niya is Joe. Tapos yung asawa niya, let's say Evelyn yung pangalan. Ngayon si Joe, meron siyang best friend. Pangalan ng best friend niya si Bill. Okay. So ngayon, nagtatrabaho sila sa parang gilingan. Oo. Tapos may sariling restaurant si Joe. Okay. May sarili siyang restaurant. Ngayon, isang gabi, umuwi siya sa bahay nila. Tapos, nahuli niya yung asawa niya. Tsaka yung best friend niya. Si Mary tsaka si Bill. Si Evelyn. Ay, si Evelyn. Si Mary. Sino Mary? Sino Mary? Si Evelyn tsaka si Bill. Nahuli niya na may ginagawa. Something. Oo. So ngayon, nagalit. Parang nawala siya sa isip niya. Nag-snap. Ginawa niya, kumuha siyang shotgun. Tapos, binaril niya pareho. Tapos, syempre, wala na yung asawa niya tsaka si best friend niya na si Bill. Ang nangyari, tinawagan niya yung parents ni Evelyn. Siguro mga after 5 hours, tinawagan niya yung parents ni Evelyn. Sabi niya, pa, kasi yun yung tawag niya sa mga manugang niya. Tama ba, manugang? Basta yun. Ay, biyanan. Oo, biyanan. Ano ba yung manugang? Yung kabaliktaran, ang tawag nung biyanan dun sa sa mga sa mga sa biyanan niya. Tinawagan niya. Tapos sabi niya, punta kayo dito, may sasabihin ako sa inyo, may babalita ako. Okay. So parang ako, naisip ko nung nabasa ko, ano sasabihin niya? Tapos yun, after ng pagdating, pasok po kayo. Sakto, dinner. Pinaghandaan niya ng pagkain. Tapos, sabi niya, iniwan na kasi ako ni Evelyn. Umalis sila kasama si Bill. Tapos, wala. Nalaman ko na meron silang ginagawa behind my back and ayun, nagsama na sila, umalis na sila dito. Tapos yun,
Syempre, nalungkot yung parents ni Evelyn. Tapos, sige po, kain po muna kayo. Tapos, burger siya. Pagkagat nung tatay ni Evelyn, sabi niya, kakaiba to ba't ganun? Parang hindi buo yung patty. Tapos parang giniling lang na, pero ano to, ba't ang sloppy naman nito, Joe? Okay. So, yun yung sabi niya, parang masos, tapos, pero masarap. Tapos sabi niya, pero masarap siya, oo, pero kakaiba yung lasa, parang, anong meat yung gamit mo dito? Sabi niya, hindi, baka lang yan. Baka. Tapos yun, natapos yung araw, umuwi sila. Tapos, naging hit sa restaurant ni Joe. Yung ganong style. Sloppy Joe siya. Tapos, nung tumagal, parang hindi na naging ganun. Katulad nung unang batch. Tapos, nung tumagal, parang nalaman ng authorities na yung mga buto ni Evelyn saka ni Bill nakita doon sa baba ng bahay ni Joe. Tapos doon nila napagtagpi-tagpi yung puzzle. Nagka-jigsaw moment sila doon. Na yung ginagamit pala na laman dati ni Joe para doon sa Sloppy Joe niya is yung mga karne ni Bill saka ni Evelyn. Tapos doon na uso yung Sloppy Joe. Tapos hanggang ngayon ginagamit pa rin yung Sloppy Joe, pero sabi nila hindi na yon kasing sarap katulad nung unang Sloppy Joe na na-serve sa kanila. Pero syempre, urban legend lang yon. Take it with a grain of salt. Nakakatawa yung pagkakakwento mo sa akin yan bigla. Kasi di ba, may channel ako sarili sa YouTube. Ngayon, may plano akong i-upload na bagong content dun sa YouTube channel ko. True crime to. Alam mo kung about to saan? Saan? Tungkol sa isang serial killer na na gumawa siya ng burger na gawa sa tao. Sino yung ginawa niyang burger? Alam mo kung anong pangalan? Nung killer? Joseph Roy Metheny. Hulaan mo kung anong pangalayaw ni Joseph. Joe. Binalikan ko sa notes ko kitang-kita nandito pa yung script. Natawa ako bigla nung kinukwento mo, tapos bigla sabi ko, teka lang, so nagkaroon ka doon ng na-jigsaw moment ako na merong ganyang urban legend na nakabase sa isang true crime sa totoong nangyari. Ang kulit no? Pero, eto Paps, nung nag-research ako ng details dito, walang sinabi about doon sa Sloppy Joe na kind ng burger. Pero ang galing no, na parang from isang tunay na nangyari, magagawa ng isang Tama. Grabe talaga yun no? Ikaw, tanongin kita, takot ka ba sa mga santo? Kung yung santo na nasa yung pinanood natin kay Eric Mati? Yung katulad sa may short horror film na Vesuvius. Kung ganun yung makikita ko, matatakot ako. Tsaka sa mga seclusion, no? Oo, yun. May mga tao talaga na na takot sa santo. Alam ko may phobia. Nakalimutan ko lang yung sa mga takot siya sa mga mga inanimate objects. Parang, kung alam nyo kung ano yung tawag sa phobia na yun, i-comment nyo. Tsaka kung takot din kayo, share nyo. Kasi yung iba nga naalala mo yung mga kaibigan ni Mama Susan. Di ba pagbabasahin mo yun, merong parang scene doon na may napasok siyang kwarto tapos may mga malalaking mga poon. Kung takot ka, matatakot ka talaga. Ito, tong susunod na story ko to, nabasa ko to sa shinare to sa Reddit. Tapos, shinare din siya sa TikTok. Isa din to sa mga nakakatakot daw na story. Parang kung masasabi ko siya na double deck level. Okay. So ganito ang storya. Kinukwento niya na yung nagpadala yung OP, kinukwento niya na umuwi yung pinsan niya galing ibang bansa. Usually pagka mga ganyan magkakaroon ng mga family reunion, di ba? Di ba reunion? Tapos ugali daw nila na kapag nag-family reunion sila, nakikita-kita sila magpipinsan, pupunta sila sa bahay ng lola nila. Okay. Na-imagine mo na yung itsura ng bahay ng isang lola, ng kunwari isang relative nyo na matanda niya. Yung mga Kastila type. Oo, ganun. Malalaki. Malalaki. Tapos hindi doon nawawala yung mga santo na malalaki. Lalo kung religious. Religious yung So meron dong sa part ng bahay na yon, meron dong isang bodega. Dati daw ang kwento niya, yung kwarto daw na yun dati is ginagawang tulugan ng tito niya. Okay. Pero since hindi na doon natutulog yung tito niya, ginawa na lang bodega. Okay. So maraming doon, maraming mga gamit, maraming mga lumang gamit, tambakan. Pero naisipan nila na doon sila matutulog.
Okay. Silang dalawa magpinsan. Dalawa lang sila eh. Meron dong may space naman doon, naglatag lang sila ng parang queen size na kutsyon. Ganon. Tapos katabi nila yung mga lumang gamit. Kutsyon. Sa paanan, merong isang lumang cabinet. Okay. Tapos sa gitna ng cabinet, maraming gamit, pero may isa dong Santo Niño. Na luma na. Ha? Malaki? Medium size, mga ganyan, siguro. Kasi parang never pa ako nakita ng sobrang laki Santo Niño unless kung ibang sa mga simbahan siguro meron. Yun yung mga malalaki na. Malalaki talaga. Pero yun mga medium size lang, sabihin natin ganyan. Tapos luma na. Luma na. Since wala namang kakaiba doon, wala silang naisip, natulog lang sila doon ng gabi na yun. Kinagabihan, parang kasi nung una pa lang silang dumating doon sa kwarto na yun, napansin na nila agad yung Santo Niño na yun eh. Pero hindi pa sila natakot, napansin lang nila. Kasi, di ba? Maraming gamit naman doon, tas may cabinet, tas may Santo Niño. Pero hindi pa sila nagkakatakutan. Isang gabi, magti-train na to ng madaling araw, yung usual na oras. Witching hour. Witching hour. Nagising yung pinsan niya, Paps. Tapos dahil nasa paanan lang nila yung aparador, nung nagising yung pinsan niya, alam mo yung nagbukas ng mata, napatingin siya doon sa may Santo Niño. Ngayon, napansin niya yung Santo Niño, parang nag-iba ng pwesto. Parang nakaharap ba nung una? Oo, nakaharap sa kanila nung una. Pero nung nakita niya, parang medyo nakatagilid na. Parang humarap sa kanan, 'di ba? Masyadong mataas 'yun eh. 'Di ba? Sinong pwedeng umabot? Sinong gumalaw? Hindi rin pwedeng hangin 'yun. Hindi rin pwedeng hangin, mabigat 'yun para magalaw ng hangin. Nakita niya 'yon, tapos nagkaroon siya ng onting takot, pero hindi niya na masyadong pinansin. Ang ginawa niya, bumalik na lang siya sa pagtulog niya. Kinaumagahan, kinuwento niya doon sa may nag-post ng story, yung pinsan. Sabi niya na alam mo ba kagabi, nung nagising ako ng madaling araw, tas alam mo yung Santo Niño na nandun sa paanan natin, napansin ko na parang nag-iba yung pwesto niya, parang na humarap siya sa kanan. Tapos sabi nila, sige nga, tingnan nga natin ngayon kung nakaharap pa rin sa kanan. Tapos pagdating nila, Paps, wala na sa posisyon na nakaharap sa kanan. Nabalik na ulit sa kung paano siya. Kung paano nila unang nakita yung Santo Niño na yun. Tapos siguro sinabi niya na naginip ka. Naginip ka lang. Nagising ka, sinabi mo na alipungatan ka, hindi ka sure sa nakita mo tsaka baka na naginip ka lang. Hayaan mo na yun, wag mo nang masyadong pansinin yun. Di ganun yung ginawa niya. Hinayaan niya na lang na baka, tama, baka na guni-guni lang ako ng moment na yun. The second night, doon ulit sila natulog. Pinipilit niyang alisin sa isip niya eh. Kasi siyempre, hindi niya alam kung totoo eh. Hindi niya alam kung totoo eh. Kaya nung bago siya matulog, nung bago niya naisipan na pumikit, tinignan niya muna yung Santo Niño. Nakita niya na nandun pa rin naman. Normal, kung paano yung posisyon niya. kung paano yung posisyon kita. Tapos nagkwentuhan sila nung pinsan niya, buhay-buhay, kamustahan, ganyan. Hanggang inabutan na sila ng antok, naisipan na nila matulog. The second night, ganun ulit yung nangyari. Pagtingin niya, hindi. This time, iba na. Nagising siya. Tapos, hindi niya naman iniisip na tumingin, pero parang na-curious siya. Tinignan niya yung Santo Niño doon sa may taas ng cabinet. Ito yung nakakatakot na part. Kasi, ang pagkakakwento niya, nung nakita niya daw yung Santo Niño, nakatingin din daw sa kanya. Tapos, imagine mo yung Santo Niño na ganyan. Tapos, tumatango-tango daw. Ganun daw sa kanya. Tapos, nakangiti sa kanya, Paps. Tapos, ang laki daw ng mata. Hindi yung normal na malaki yung mata. Yung parang ang OA ng mata, nakagano'n. Tapos, gumagano'n sa kanya, tumitingin-tingin sa kanya. Tapos sobrang takot na takot talaga siya noon, pero hindi niya naginising yung katabi niya. Nagtaklob na lang siya ng kumot hanggang makatulog siya. Tapos ayun, kinabukasan, kinuwento niya na ulit yung matinding nangyari, yung matinding niya nakita doon sa may Santo Niño na yun. Tapos ayun, nung third night, parang naisipan nila na wag na lang matulog doon. Kasi iniisip nila na baka may something talaga doon sa may Santo Niño na yun. Doon na putol yung story, hindi na nadugtungan eh. Hindi na sinabi kung tinanong ba nila doon sa lola nila kung saan nakuha yung Santo Niño na yun. Pero yung fact na makikita mo ng gano'n. Imaginein mo kung may picture ka lang na kahit nakagano'n, kahit di gumagalaw eh. Makikita mo pa na gumagalaw. Matatakot ka talaga eh, di ba? Syempre, nung habang binabasa ko, na-imagine ko sa isipan ko, na rin ako, kinilabutan din ako eh. Tapos naalala ko din yung isang kamukha ng story na to, sa naman, in-upload din siya sa TikTok with pictures pa eh. Pag nakita ko yung picture post natin dito. Ang kwento niya naman ganun din, parang nakitulog ata siya sa isang friend niya. Santo Niño din. Oo, hindi pa niya sinabi agad na may Santo Niño. Okay. Basta nung dumating siya dun sa bahay, napansin niya na may santo dun sa sa taas ng ref naman nakalagay. Santo Niño.
Tapos nung Ref? ganun, oo. Weird Oo. Okay. Ref, di ko maalala maigi kung ref ba or may altar na may pinapatungan yung Santo Niño. Basta sa isang altar kasi halo-halo yung mga santo doon, di ba minsan. Parang madaling araw nagising siya. Lumabas siya nung kwarto na pinagtutulugan nila. Nakitulog nga lang siya doon sa may friend niya, di ba? Nadaanan niya yun, yung altar. Tapos parang naisipan niya na tignan. Pag tingin niya, may nakita siyang 3 Santo Niño na nandun. Kaso ang napansin niya dun sa isang Santo Niño, walang damit yung isa. Yung isang Santo nakaubad? Niño. Oo, nakaubad lang yung isang Santo Niño. Walang Parang damit. baby. Oo, parang baby na gano'n. Pero same pa rin yung nakatayo, gano'n. Tapos Walang... wala. Kasi diba ang Santo Niño parang may yan, yung magarbong cape, yung red, tapos may parang pa-triangle yung yan. Hindi na niya lang. Akala niya baka meron talagang gano'n na Santo Niño. Tapos tumuloy siya pag CR. Kinilabutan ang kinilabutan siya nung kinabukasan, Paps. Nung kinukuwento niya na dun sa may friend niya kung saan siya natulog. Sinabi ng friend niya na hindi, wala kaming ganung klase ng Santo Niño. Kaya nung binalikan nila, yung nakita nila, wala talaga. Ano lang, pero 3. Hindi, 2 lang pala yung Santo Niño. Na nandun, 2 may damit. Oo. Walang nag-i-exist na Santo Niño. Ayun nga. So, yung kwento ko na i-share ngayon, hindi siya nakakatakot. Pero parang medyo wholesome tong kwento na to. Pero yung mga characters dito, ito yung medyo hindi mo aasahan na sila yung gumawa. Okay. So maganda, feeling ko maganda twist niyan. May twist siya pero mas maganda kwento ko na. Sige. Kasi may isang magtatay. Yung magtatay na yon, serial killer yung anak niya. Okay. Pero sobrang talino. Sobrang talino. Ngayon, yung tatay, nung nalaman niyang pumapatay yung anak niya, hindi niya sinabi sa mga pulis. Sinabi niya lang na parang itigil mo na yan kasi... Pagtatakpan niya yun. Sino ba namang... pero sinabihan niya na itigil mo na yan kasi dadating yung time na mahuhuli ka. Ayaw naman siguro ng isang tatay na mapapamak yung anak niya. Ngayon, yung tatay niya na yun, mahilig siyang mag-plant ng mga iba-ibang halaman. Ngayon, yung halaman, every time kasi na parang, di ba may seasons yung pagtatanim. Yung mga pinapatubo niya kasi mga gulay, mga prutas, ganun. May isang specific na time ng month na magpa-plant ulit yung tatay niya ng bagong mga prutas saka gulay. After kasi, mga harvest. Oo. Ngayon, normally, matanda na kasi yung tatay niya eh. So parang medyo hindi na ganun kalakasan. Every time na magpa-plant ulit sila ng bagong gulay tsaka prutas, tinutulungan ng anak. Okay. Yung tatay niya na magbungkal ng lupa, magtanim yon. Ngayon, isang gabi, nahuli ng mga pulis yung anak. Okay. Ito na yung sinasabi ng tatay na ngayon, nalungkot yung tatay. Pero alam niya naman sa sarili niya na kailangan din harapin nung anak niya yung mga ginawa niya. Para matigil na yung ginagawa. Ngayon, nakulong na yung anak. Tapos, ito yung isa sa mga weird na na hindi malaman ng mga police, ng mga authorities kung nasaan yung mga bangkay. Okay. Kaya hindi talaga siya alam mo yun? Walang matibay na lead. Oo, walang matibay mga na crimes na nagawa niya. Merong isa siyang na-commit na crime na parang guilty talaga siya doon. Okay. So parang iniisip nila na baka siya din yung pumatay doon sa lahat. Sa iba. Parang mga hindi nahanap yung bangkay, ganun. Tapos ang nangyari, isang gabi, tumawag yung tatay doon sa anak niya. Sabi niya, anak, mukhang mahirapan na ako magtanim kasi wala ka na dito. Wala nang tutulong sa akin magbungkal ng lupa, magtanim, ganun. Pero yung pinakamahirap sa lahat kasi talaga is yung pagbubungkal ng lupa. Kasi malaki yung garden nila. Tsaka masyadong tedious na para sa matanda na wala naman akong pwedeng ibang maging lapitan. Katulong. Kasi parang 'di ba kapag yung family mo isa doon serial killer, parang ikaw damay ka eh. Lalayuan na yan sila. Oo. So hindi na siya makahingi ng tulong. Ngayon, yung anak nagpadala ng sulat, nireplyan niya yung tatay niya. Tapos nung gabi din na yon, ang daming FBI, mga pulis na pumunta dun sa bahay nila. Tapos binungkal yung lupa.
Okay. Binungkal yung lupa ng garden nila. Tapos, parang may hinahanap. Tapos yun, sabi, parang wala naman. Iniwan na nakabungkal yung lupa. Tapos, umalis na. Wala naman sila nahanap eh. Tapos yun, may na-receive na bagong sulat yung yung tatay kinabukasan. Yung unang sulat na na-receive niya, Tay, wag mong sasabihin kahit kanino na lahat ng bangkay dyan nakalibing sa sa garden natin. Tapos, yung sunod na letter, sabi, Tay, okay na, pwede ka na magtanim ulit. Ginawa niya. So, ang ginawa niya, para matulungan niya. kasi di ba chinecheck yung mga sulat pala every time na nagpapadala. So yun, nung sinend niya yung unang sulat, pumunta yung mga authorities para magbungkal. Tapos nung wala sila nakita, iniwan. Tapos yung sunod niya sulat, okay na. Ito na lang yung way ko para makatulong sa'yo. For the last time, dahil matalino nga siyang killer, nakagawa pa siya ng paraan para matulungan yung tatay niya. Pero ang tanong, nasan talaga yung mga katawan? Yun yung hindi pa rin nasasagot hanggang ngayon. Galing, no? Tapos yung pala, may mas malalim na layer pa. Kaya sobrang healthy ng mga pananim nila doon pa sa baba. May ako alam ko na itong life hack na to is hindi naman natin siya magagamit. Pero nabasa ko siya, natatawa tuloy ako. Parang nabasa ko rin din siya sa Reddit. Ang sabi daw nila, pagka ganyan daw, kunwari isa kang serial killer, tapos gusto mo magtago ng katawan ng tao. Hindi mo daw dapat yung tinatago ng pahiga. Kailangan patayo. Para? Tapos papatungan mo ng dead animal. Para sa ibabaw. kapag kinuha. Yun ang maamoy, kahit ipaamoy daw ata sa mga canine. Ang una nilang, kunwari may naamoy na may something, pero pagtingin, ang una makikita, yung katawan ng hayop, ayun, hahayaan na. At saka siguro make sense na kayang tumaklob ng ganun kasi nakatayo. Di ba? Yun parang yun yung panaklob eh. Pero ang ganda nga naman ng idea, no? Literal na magandang idea? Ay, hindi, sorry. Ang ganda nung sense nun. Literal na 6 feet on the ground. Pero patayo, no? Pero mahirap yun kasi mas malalim. Mas malalim yung May ganyan na Ako, binigyan natin ng idea yung mga susunod na serial killers. Hindi naman. May ganyang may ganyang merong ganyang parang serial killer sa Indonesia. Black magic practitioner siya. Na ganyan yung ritual niya, yung mga yung mga biktima niya, nilulubog niya kalahati, tapos pinapaharap niya lahat sa araw. Oo. Parang may movie ako nakitang ganyan. Nagawa na siya ng movie. Pero Indonesian din. Baka yun. Baka doon binaysa Tapos niya. naka-ulo lang yung nakalabas. Yung iba nga half na parang kailangan yung ritual. Tapos parang may certain na number ng victims para ma-achieve niya yung black magic na wala namang katotohanan. Maganda yun Well, gusto nilang kung di ba yung mga nagre-request ng mga sabi mag-topic naman daw tayo ng true crime. True crime. Sige. Medyo. After Halloween, pwede subukan natin. Siguro after Halloween. Muna natin isakto muna natin puro horror story since malapit naman na yung Halloween. Nga pala, kung nakikinig kayo sa Spotify, make sure na naka-follow kayo para ma-notify kayo kapag may bago kaming mga episodes na idadagdag. At kung sa YouTube kayo nakikinig, make sure na naka-subscribe kayo at hit the bell notification. Ayan. Mag-like din, mag-comment kasi malaking tulong sa atin yun. Yun na lang yung parang nila sa atin. Contribution nila. Hindi yung parang kung natutuwa sila sa content, di ba? Kami, natutuwa din kami sa mga comments na iniwan nyo. At magkakaroon din kami ng ideas kung ano yung mga gusto nyo pang marinig from us. Pampagana yun May kwento ko ba? Last story ko tapos ikaw. Okay. Bago tayo mag-close. Ito maiksi lang naman to. Alam mo yung pag mga bata pa tayo. Kunwari, mga bata pa tayo, di ba? Mahilig tayo maglaro Tapos minsan nagiging takutan natin yung isang bahay na walang tao as haunted house. Di ba? Yung mga lumang bahay na wala nakatira. Wala na nakatira. Uy, huwag kayong pupunta dyan. Haunted house yan. Ganyan. Meron silang dito sa isang lugar na to, may mga usual mga bata na naglalaro. Meron silang kung tawagin bahay ng multo. Okay. Hindi naman talaga siya haunted house. Tinawag lang nila na bahay ng multo kasi wala nang nakatira doon, matagal na. Pero hindi siya haunted Okay.
tinawag lang nila. Bahay Kasi ng multo. ever since, wala pa naka-experience doon. Mm. Di itong mga bata na to, naisipan nila na maglaro tagu-taguan. Laro tayo doon sa bahay ng multo. Pasok tayo doon, tapos doon tayo magtagu-taguan. Mga bata, hindi pa naman yung ganun kaduduwag. Lalot hindi. Parang laro lang sa kanila. Parang laro lang sa kanila. Lalot nga yung tinatawag nila na bahay ng multo is wala naman talaga siyang record as being a haunted house. Punta sila, laro sila. Kumbaga trespassing na yung ginawa nila. Parang 3 lalaki, 1 babae. Magkakaibigan na. Itong 3 lalaki na to, naisipan nila na pagtripan yung isang friend nila na babae. Sabi nila, natin dun. Pag pumasok siya dun sa isang kwarto, natin, saraduan natin. Kasi dun, walang dun. Mag-isa lang siya dun, matatakot yan. Di ginawa nila, parang gumawa sila ng way para mapasok doon yung babae. Tapos takbuhan yung mga lalaki. Pag takbo nila, inawakan nila yung pinto para hindi mabuksan. Tapos tinakot nila, andyan na yung multo. Parang ganyan, di ba? Yung babae, hindi naman natakot sa multo. Natakot lang siya kasi mag-isa siya. Tsaka madilim. Madilim dun. Nagsisigaw siya nag-iiyak-iyak siya Inaano niya pa yung pinto, kinakalampag-kalampag niya. Tapos yung mga bata, tawa lang sila ng tawa Maya tumigil. Hindi na nagkakalampag ng pinto. Hindi na rin umiiyak. Hindi, naisip nila, anong nangyari? Baka na matay. Ginawa nila, binuksan ulit nila yung pinto. Pagbukas nila ng pinto, nakita nila yung babae, galing sa iyak, yung pahikbi-hikbi na lang. Pero may hawak siyang kandila, Pops. Kandila, tapos may sindi pa. Sila nagtaka. Saan mo nakuha yan? Tapos sabi niya, hindi ko alam Sabi niya, pero may babae kanina, inabot sa akin nung umiiyak ako. Sabi niya na ganyan. Hindi niya doon nakita yung mukha. Tapos yung mga lalaki nagtakbuhan na talaga. Hindi, alam mo yung parang na-jigsaw moment sila. Pure innocence yung bata Hindi niya naman alam kung sino yung nag-abot, di ba? Wala, kung naiisip ko lang parang, alam mo yun. Nakakilabot imagine mo yun, parang, siguro sinabihan pa siya ng, wag ka na umiyak. Sila. Wag ka na umiyak. Tapos, alam mo yung, tsaka siguro nakita niya na yung mukha, pero dahil, siguro nakita niya na nakakatakot, pero dahil, wala siyang alam about sa isang multo. Hindi siya nagawang matakot. Kala niya tinulungan pa siya. So, naging legit pa yung bahay ng multo? Oo, legit pa nga. Naging nagkatotoo nga yung nila, yung takutan nila. Pero, sabi daw nila, ganun daw yun Paps. Kahit wala naman daw, basta isang bahay, pinapamahayan daw. Totoo kaya yun? Ewan ko, siguro related yun dun sa ginagawa ng iba na, di ba kapag may dinadaanan, nag-iingay, di ba? Para mataboy daw. Oo, so parang ibig sabihin ba, kapag tahimik mo masyado, nagsistay na dun yung mga Ano kaya yun? Parang naiisip nila na dun magstay since hindi sila nagagampala. Siguro parang hinahanap nila yung peace. Oo, parang ganun nga. Siguro. Kaya ang ginagawa nila, kung sakaling may mga nanghihimasok, yun yung hinahunt nila na parang nananahimik ako rito, kayo yun ang Kaya siguro dapat din mag-tabi-tabi ginagawa ng iba. It all relates. Oo, It's all connected. Nagkakaroon ng sense lahat. Ten. Na-jigs moment tayo. Lapit na yung Oo, malapit na yung Soten. Oo, Soten. Sana sabay-sabay natin panoorin. Oo. Tapos kung gawa natin ng review para magkaroon sila ng idea. Tapos kung may mga movies kayo na tingin nyo hindi namin alam, kasi ang daming ganun dami kong mga napapanood. Yung mga hidden gems. Di ba nung nakaraan yung mo? Yung alin? Yung ni-review mo na movie na Hunting in Incident in a Ghost Land. Incident in the Ghost Land. In a Ghost Land. Hindi ko alam yun. Wala akong idea doon. Tapos nung pinanood ko, wow. Pero maganda yun. Maganda nga Kasi yung twist niya, hindi lang sa dulo. Meron, gitna, may twist na tapos akala mo, yun pala yun. Yun lang. Hindi, actually, doon pa nga lang parang, what the fuck, yun pala yun. Tapos meron pa ulit sa dulo Alam ko yung mga nanonood sa atin, maraming alam niya na mga movies. Mag-suggest lang kayo ng mga movies Suggest kayo ng mga movies na parang feeling nyo, hindi namin alam pa. I-comment nyo lang dyan. Lalo na yung mga ibang bansa na horror, minsan, andun pa yung mga magaganda. Sa yung mga French na horror movies, magaganda siya. Although yung iba mga disturbing naman.
Napansin ko yung mga kwento natin, parang mga multong tumutulong, eh, no? Ganun ba? Parang yung sa'yo. Sa akin, nagbigay ng kandila. Binigyan ng ilaw. Yung sa'yo? Ito nga, yung kukwento ko ngayon, parang ganun din. Yung kwento ko kasi, tungkol to sa dalawang mag-asawa. I mean, mag-asawa sila. Isang couple, one couple lang. Okay. Kasi medyo nalilito sila last time. Sabi ko, dalawang mag-asawa. Nasaan yung isang mag-asawa? Ay, oo. Hindi, pero ito, dalawang tao lang involved, mag-asawa sila. Okay. So, nag-outing sila. Tapos, ginabi na sila dun sa pinuntahan nila. Medyo magubat yung pinuntahan ng lugar. Tapos nagda-drive lang sila. Yung lalaki yung nagda-drive. Tapos habang nagda-drive sila, may mga medyo may curves eh. Yung mga pinuntahan nila. Tapos medyo bundok, 'di ba? Long drive talaga. Anong gamit nila? Kotse lang. Kotse lang. Tapos pag turn nila dun sa isa sa dinaanan nila, may nakita silang babae na parang humihingi ng tulong. Pinara sila? Pinara sila. Tapos nakita na duguan. So, pwedeng nagkaroon ng car crash? Oo, ganun. Tapos, tumigil sila. Tapos, sabi nung babae, tulungan mo. Lumabas yung lalaki. Tapos, sabi niya, ano po nangyari? Nawalan kasi ng control yung kotse namin. Nag-crash doon. Okay. Tinuro doon sa may gilid, yung sa mga medyo puno-puno na. Tapos, sige, dito ka muna, samahan mo muna yung asawa ko. Diyan ka muna. Tapos, parang isi-check niya yung lugar. So, dalawa sila doon? Oo. Sabi nung babae na humingi ng tulong, paki-check yung anak ko kasi may sanggol daw sila. May kasama pa pala siya. Na bata. Sabi niya, sige po, magpahinga muna kayo dyan. Tapos kung may sugat kayo, papacheck sa asawa. Tapos naglakad yung lalaki papunta sa kotse. Tapos, pagpunta niya, ayun nga, meron na nag-car crash na kotse. Pagtingin niya, may driver, tapos may nandito sa kabilang seat, tapos may car seat, yung pang-baby. Oo, yung pang-baby. Oo, na nasa likod. Nakita niya, pag-check niya dun sa bata, tulog, tapos paggising niya, gumalaw, buhay. Buhay pa. Tapos, kinuha niya. Tapos pagkakuha niya, tinignan niya yung nasa harap, may tumusok na na kahoy. Final destination. Oo, parang ganon. Tapos kinuha niya yung bata. Bumalik siya doon, naglakad siya. Kasi medyo malayo pa mula doon sa daanan Tapos, pagdating niya doon, ito na po yung anak niyo. Tapos sabi, nasa na yun? Sabi ng asawa niya, yung babae bumalik daw doon. Bumalik sa kotse. Kasi gusto i-check talaga yung anak. Siya, hindi mo siya pwede umalis kasi iwan niya yung kotse Tapos sabi, wala, hindi ko naman nakasalubong kasi isa lang dadaanan nila Tapos binigyan niya muna yung baby. Tapos dumating yung mga pulis, sakto, tsaka yung ambulansya. Kasi pag alis niya, tumawag na yung asawa niya. Tapos sinamahan ng mga rumesponde yung asawa, yung lalaki. Bumalik sila doon. Sa crash site. Sa car crash site. Pag check nila, yung asawa, yung nagda-drive, wala na, patay na. Yung lalaki. Pareha, pati yung yung asawa na nandun sa Pagtingin niya dun sa bangkay ng nasa passenger seat, natusok ng kahoy. Yung humingi ng tulong sa kanila. So ibig sabihin, nagmulto sa kanya. Nagmulto kaagad, tapos humingi lang ng tulong para dun sa anak niya. Grabe. Biruin niyo yun, yun yung sinasabi na yung mother's love, na walang kapantay. Yun nga, kahit na wala na siya, gumawa siya ng way. Para mas grabe yung gano'n, Ang rin, nakakakilabot din, Although maganda yung story niya since nakatulong siya. Nakakilabot. Yun nga. Tapos narinig mo pa, may umiiyak na bata. May umiiyak sa bila. Hindi kasi may meron kasi dito nakatira na may baby din. May baby din. Ganun. Tapos sakto umiiyak. Ayun, nalakas na umiiyak. Nakakatakot na. Kung kung medyo gabi-gabi natin marinig yan. Tapos wala sa cellphone. Tapos wala naman nakatira. Nako, wala nang lalabas ng bahay. Naalala mo yun. Parang ganyan nga rin yung yung kung naalala nyo isang viral video sa Facebook, yung may nakaangkas, yung may umangkas na matanda. Ewan ko na pag-usapan natin last time. Oo, diba? Ay, oo. Tapos sinabi ko na pag panoorin yung episode 3. Panoorin yung episode nung explanation kasi may pumunta si Adam Reyes, yung magaling na paranormal expert. Parang ganun din yung explanation niya, Paps Na yung matanda is nag-serve as a warning. Okay. Since yung lugar, nung pinag-imbestigahan niya yung lugar, prone sa accident.
yung lugar. Yung kwento kasi nito, kung hindi nyo panood yung episode 3, merong isang rider ng motor. Tapos, nag-viral to sa Facebook eh. Habang nagmumotor siya, meron daw sumakay sa kanya. May nakiangkas na matandang babae. Tapos, parang siya ata nagpresenta na hatid ko na kayo kasi nakita niya na naglalakad lang ata. Oo. Tapos yun, na-record niya yung part na nagsasalita pa yung matanda, tapos biglang nawala habang nakaangkas sa kanya. Kasi pagtingin, kasi parang, hindi, ang nire-record niya, yung usap lang, hindi pa nakikita yung likod. Tapos nung parang inangat niya yung tinignan niya, wala na pala siyang kausap. Pero maririnig mo talaga na may nagsasalita. Garal-gal pa nga yung boses, creepy. Diba? Tapos may isa pa nun, after nun may isang sumunod din na video eh. Yung, nasa madilim sila na part ng hindi nga highway, hindi highway eh. Parang kasi yung daan hindi semento eh. Mayroon nasa unahan nila na motor. Eh syempre dahil madilim, yung tinatamaan ng headlight, konti lang. Yung likod lang na part. May nakaupo din na babae na naka-white, tas mahaba yung buhok. Pero hindi nila alam kung alam ba nung nagda-drive na may nakaangkas sa kanya o hindi niya alam. Basta nasusundan lang nila, nakikita nila na may nakaupo. Tas ewan ko kung parang dun sa dulo ba ng video is nung sunod na nung siguro binilisan nila ng konti para maabutan nila. Pagtingin nila parang wala na ata yung nakaangkas. Creepy, no? Grabe. So yun, naka 45 minutes na tayo sa episode na to. Alam ko, nabitin pa rin kayo sa kwentuhan namin ni Tito James ngayon. Marami pa tayong pwedeng ikwento. Sobrang dami. Tapos may mga episodes kami na meron kaming backup i-guest na mga nasa horror content din. Pero naghahanap pa kami lugar. Tsaka speaking kanina nung mga viral video na mga pwede rin tayo mag-ganon eh. Di ba? Gawa tayo ng isang episode na nanonood tayo ng mga ghost pwede videos. Natin gawin yun. Comment kayo kung meron kayong mga gustong videos na i-share sa amin. Tsaka kung meron kayong mga kwento pa na gustong i-share sa amin, isend nyo sa email namin, midnighttitos@gmail.com. Ayan, nandyan. Makikita nyo dyan. Tapos i-follow nyo rin kami sa iba't ibang social media accounts namin as support sa amin. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa The Red Project, The Red Door Podcast PH, make sure na i-click nyo yung subscribe button at yung notification bell kung nanonood kayo sa YouTube. Pero kung nakikinig kayo sa Spotify, make sure mag-follow kayo sa amin at kung meron kayong mga comments or suggestions, i-leave nyo as feedback dito sa Spotify. Parang weekly ata gumagawa ka ng poll dito sa actually every post may poll na nakalagay dyan. Maganda na sila. Yun lang guys. I think next episode, ano bang plan? May plano ba tayo? Surprise na lang natin sila. Surprise. Pero, tatry namin mag-incorporate ng mga stories, submitted stories nyo. Kasi sa susunod dami na nag-email. Actually, chinek namin yung mga emails nyo. May mga magagandang kwento. May mga stories doon na gusto namin i-share. Yun. So, kung meron kayong mga gustong i-share nyo lang doon. And pwede rin kayong mag-comment dito sa YouTube. Kung nanonood kayo sa YouTube, comment kayo down below. And sa Spotify, leave lang din kayo ng feedback. Yun lang guys. So, kita-kits sa susunod na episode. Again, my name is Ian. And Tito Jameso. Ayun, so see you next episode. Bye.